Orin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 4 minutos sa naglabay sa alas 5. Yes, maupay nga aga sa iyong atanan.
Welcome sa aton paborito nga early morning program. Yes, usa ka oras na katliwat nga mag-ora istoryahay dede sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga paguma. Mao welcome. Welcome back sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan updi kami liwat niyo updi na liwat kami niyo sa usa ka oras nga mahinungdanon nga aton pag-ora istoryahay. Siyempre, din nila sa aton estasyon, 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, para aton pagharampangan ang mga magkadurdelain nga makabago nga kinadman, practical nga tips nga istorya san pagkamanilang puson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo mga kaupod, yan na nga Martes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. And by the way, mga kaagri, an ini nga aton programa na himugso, pinaagi san kolaborasyon o pagpangalimbasog sa aton Department of Agriculture, ngan Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service. Agod makahatag liwat sa aton sa mga importante nga impormasyon, bahin sa mga updates, mga pitad, inisyatiba, o programa ngan proyekto sa DA ngan iya mga attached agencies. So yes, permi mahinungdanon ang pagtikang san aton adlaw. Labi na good kay konpermi ka mo nga nakatutok nga nagsusubaybay san sini nga aton programa. Ngan kadalilasan panahon, mga kaagri, September 9 na, yes, liwas na ang patron. So, kumusta man ka mo? Oo, ano ba sa iyo? May ada hangover. Ano ba sa iyo bang nakaturog pala, nangaturog pala. Anyway, hopefully, nabusog, nabusog ka mo, dire lang yutiyan, pero niyo kasing-kasing sa naton pagsalinurog sa aton City Fiesta dide sa aton hinigug mga syudad san Kalbayog. Diba, dire mag-iiha, papasko. Pero antes magpasko, diba, Halloween anay. Araw ng mga patay anay, diba, Kwaresma. Kwaresma ba? Anyway, mga kaagri, an aton yan na pagharampangan, an aton yan na tupiko, yan ang kagahon san Martes. Aton pagharampangan, mabiyahe kita. Makadto kita sa Bukidnon. Nga kundiin aton mababatian, nga naton mahihilngan. Mabaruan naton ang istorya san pagkamanilang puson. San usang Young Farmers Challenge awardee sa tuntuig 2021. Yes, so magbabalik tanaw kita sa biyaheng agribiz sa Department of Agriculture nga kundiin tampok sini aton Young Farmers Challenge awardee dito sa Bukidnon nga naniyagin ma-manage nga farm nga kundiin kilala sa pag-produce sa dairy products. So iniyan Spring Dairy Farm. Mao nga durungan kita nurunian nga ma-inspire san sini nga iya istorya pa san pagka manilampuson. Pero sa paggaya na mga kaagri, sa mga katurugon pa dida, sa mga wala pa nakatimpla san kape, this is now the time for us to be fully alert, alive, and enthusiastic. Tika nga na naton an aton pagmata, paghimang sakto ba? Balitaw, tika nga na naton nga kitain maging fully, energized ka ma-absorb naton mga information nga nini nga mga words of wisdom sa aton niyan mga kaupod nga Young Farmers Challenge awardee. Di anayan kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at
pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, adto ang kanta nga ani at kita nga halad sa aton sa Department of Agriculture. Aton oras mga kaagari 12 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik hatangan sa aton pagbalik. Aton na mababaroan ang ining istorya san pagkamanilampuson sa nusa nga paraguma didto sa Bukidnon. Sa pagkayana adiana yan pipira nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2.
sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 15 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa aton kasugbong sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura dinila sa aton estasyon. 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan i-correct ko la anaton akon kalugaringan kanina no. Oo, dire Kwaresmaan Holy Week, diba? Oo, undas ngayon to akon karuyag singon ano. Adlaw sun mga kalag. Anyway, mga kaagri sa yana ano. Durungan kita nga ma-inspired ano, ngan pagtitikangan na naton yana an aton tupiko ano aton talakayan para sa yana nga kagahon San Martes. Mga kaagri, ano, silang ko nga ni kanina, naton tupiko, yana nga Martes, inusa nga success story. Yes, istorya san pagkamanilampuson, nga kundiin mabiyahe kita dito sa Bukidnon, ano. Nga nini, in istorya ini, san usa nga batanon nga parag-uma, nga kundiin siya man gud ano, in nangalimbasog, siya inag-ungara nganya na inagahatag na inspirasyon direla sa iya kalugaringon ano direla sa iya kaparehas nga mga parag-uma kundi sa bugos na nga komunidad. So ini ano an istorya san pagkamanilampuson sa naton Young Farmers Challenge Regional Awardee 2021 dito sa Bukidnon nga kundiin siya na yan ang manager sa Spring Dairy Farm. So pinaagi man god sa niya pagpangalimbasog ano na ipakita nga diri ulang ano an mga magkadurodilain nga challenges ano an diri ulang nga niya edad nga maging successful sa sektor sa agrikultura. So sa pagkayana aton bubusision nga aton mahikitan ano aton mababaruan kung paano nagtikang an iya istorya nano nga mga challenges an iya na naatubang ano ngan kung paano niya nalahusan iton nga mga kakurian iton nga mga ulang nga iya ginatubang ngan aton liwat mahikitan ano aton mababaruan kung paano niya istorya san pagkamanilampuson in magsiserbi sa aton nga inspirasyon ano nga aton gud talaga hatagan importansya an sektor san agrikultura. Nga kundi ini ano iniin diri la usa nga sektor ano kundi usa ini talaga nga rason nga anaton nasod in mag-uswag ngan magpapadayon sa pag-uswag. Mao diri na naton paihaon pa. Adina na aton biyahing agribiz magbalik tanaw kata sa success story sa Spring Dairy Farm o Young Farmers Challenge Regional Awardee 2021 dito sa Bukidnon. Welcome to Spring Dairy Farm in Poblacion, Pasugong, Bukidnon.
Ako si Andre Paulo Paraguya, mas kilala bilang si Pagong. I am 27 years old. I am currently the manager of Spring Dairy. I am a BSIT graduate. I graduated at University of San Carlos in Cebu. Nalaman ko yung sa Young Farmers Challenge through sa mga kaibigan natin dyan na nagtatrabaho sa DA. Sila yung nagsabi sa atin na mayroong ganitong opportunity. Yung ginagawa namin ay nagpro-process kami ng milk ito. Pinapasteurize yung raw milk, tapos yung pina-flavor natin, meron tayong choco, at saka meron din tayong itong pure na walang flavor. Yung ginagawa natin dito sa Impasukong, dinideliver natin locally, house to house. So, yung fresh milk natin ay napaka-fresh talaga kasi andito pa sa mga 1 day old. Umaabot na ito sa mga bahay. Yung business natin, meron na tayong business permit, tapos meron naka-register na din tayo sa DTI. Nag-ooperate tayo siguro mga 3 years na itong processing tsaka marketing natin dito sa Impasukong. Sa ngayon, yung pinaka-main product talaga natin ay itong fresh milk na may pure at saka yung choco flavored na fresh milk. Nag-start kami dito sa aming dairy farm 2015 na may 5 baka na island-born. Island-born meaning dito na sa Pilipinas pinanganak. Hindi yung imported yung sinimula namin. Yung pangunahing mission talaga namin dito sa bakit nagpro-process kami at nagbebenta locally kasi gusto ng pamilya namin na magkaroon na kahit isang bote ng gatas sa mga bahay dito sa Impasugong. Kasi gusto natin yung direct talaga natin na mga kapitbahay yung makainom nitong gatas natin para lumaki ng maliksi yung mga bata at malusog. Hilig at na-engage ako sa agriculture kasi kahit nung maliit pa kami, exposed na kami sa mga gawain sa outdoors at especially in agriculture kasi nag-aalaga kami meron kaming baboy, meron kaming kambing, meron kaming aso, kabayo, baka. So as time went by na lumaki tayo na napamahal na sa atin yung agriculture. Dito sa family namin, bakit nag-venture kami into dairy farming at processing eventually ng milk? Kasi meron tayong mga patabaing baka. So doon tayo nagkuha ng base na kaya naman pala mag-alaga dito ng patabain, why not try dairy farming? Kasi sa itong gatas ng baka, sa dairy kasi daily ang kita kasi araw-araw kang nagagatas. Sa dairy farming as a whole siguro, medyo malaki talaga yung kailangan nating puhunan dahil una-una kailangan natin ng lupa, tapos kailangan ng ating mga baka ng pabahay. Kasi kapag grabe yung ulan, hindi nakakasama yun sa health nila. So kailangan meron kang shelter para sa baka. Tapos yung tubig, kailangan mo ng tubig na presko talaga. Yung tubig namin dito, connect talaga dun sa water district. Kasi yung safe inumin ng tao, yun yung require kasi na ipapainom sa baka. Tapos kailangan din natin yung mga kagamitan like ref tsaka freezer kasi dun mo i-store yung gatas before mo i-deliver. Meron din tayong yung mga baka itself. Kasi dati pag start namin, around 70,000 pa yung isang baka. Pero hindi naman yan kailangan bayar mo agad kasi pinapautang yan ng National Dairy Authority. Sila yung partner natin sa dairy farming na sila yung in charge sa mga baka. Tapos yung labor pa natin, yung tumutulong sa ating farm, magpapakain sa ating baka, yung nagagatas, yung mga gagastusan natin. Yung National Dairy Authority, napakalaking tulong talaga nila dahil unang-una sila yung in charge sa pag-disperse sa atin ng mga baka, yung mga magandang quality ng baka para maganda yung kita natin kasi kapag maganda yung breed ng baka, simple maganda yung marami yung binibigay niyang milk. Tapos yung assistance nila talaga kasi sila yung in charge na mag-AI sa ating mga baka. So, kinokontak lang namin sila kapag may naglalandi na baka or kung may nagkakasakit, sila din yung tumutulong. Pero dito rin sa aming LGU, tumutulong din sila kapag wala yung NDA, yung LGU natin dito sa Impasukong, tumutulong sila sa pag-AI or sa paggamot ng mga baka.
Yung NDA din natin, kapag may mga bagong technology or may mga technology na nakita nila na makakatulong talaga sa farmers, tinuturo nila yun, especially yung forage production. Kasi yung sikreto talaga sa dairy farming, ito talagang pagkain. So yung NDA, tumutulong talaga sila sa pagbibigay alam sa mga farmers na ito yung mga magandang itry natin na mga technology. May pagkain sa ating baka para mas lumalim yung production ng milk ng ating mga alagang baka. Dun sa pagsali natin sa Young Farmers Challenge, talagang nagpapasalamat tayo dahil nalaman natin na may ganung opportunity. Dahil ako as a manager dito, naghanap talaga tayo ng funding kasi sabi ko nga na dito sa dairy farming, hindi basta-basta yung ini-invest natin. So kapag may opportunity na merong ganyan na pera na pwede natin ipapasok sa ating farm, so i-grasp talaga natin. So pagsali ko sa Young Farmers, hindi ako masyadong nahirapan dun sa mga papers kasi nakasali ako sa mentoring na programs ng ating gobyerno. 2 mentoring ang nasalihan ko dun sa Kapatid Mentor Me program ng DTI at saka nakasali din ako sa Kapatid Agri Mentor Me program ng ATI. So para sa akin, yun yung naka-boost talaga ng confidence ko. So nalaman ko yung anong gagawin talaga sa business para mag-excel pa. So na-apply ko yun sa aking journey sa Young Farmers Challenge. Sa katunayan, dahil nga nabanggit ko na dumaan ako dun sa 2 training ng mentoring, napagdaanan ko na yung BMC. So sabihin lang natin na ikatlong pagkakataon ko na daanan yung BMC. Kaya familiar na masyado sa atin yung BMC. So yung ginawa ko, refresh ko na lang yung learnings ko. Tapos may in-improve doon. Nagpa-mentor din tayo sa mentor natin dati doon sa Kapatid Mentor Me program, kasi yung nakagandahan doon ay pwede mong kontakin yung mga mentors mo. So kapag may kailangan ka sa kanila, tutulungan ka naman nila. So pagkatapos ng mentoring, sumali ako sa Young Farmers Challenge. Nag-contact ako dun sa isang mentor ko. Nagpatulong ako sa kanya na ma-improve yung business model canvas natin. So yun yung talagang malaking factor na nakatulong sa akin sa Young Farmers Challenge. Dahil isa tayo sa regional winners dito sa Region 10, na nakakuha tayo ng grant na 200,000. Yung 200,000 na na-receive natin, binadgetan natin para sa ating processing at marketing. So unang-una, bumili tayo ng karagdagan na bottles para magamit natin dito sa ating pag-deliver. Pangalawa, yung binadgetan natin ay para sa ating milk pasteurizer. Kasi ngayon, manual pa yung ginagawa natin. So yun yung ininvestan natin para medyo mechanize ang operations. Tapos pangatlo ay yung bottle engraver. Kasi isa sa advocacy natin na environmental friendly yung products natin. So yung planuhan namin ay yung i-engrave na lang yung logo dito para hindi na gumamit ng plastic na labels, para less yung basura na makontribute natin sa environment. Dito sa farm namin, isa na po tayong learning site. Kanina sa likod natin, isa po itong malaking assistant sa ating farm para ma-improve yung ating farm at ma-share natin yung mga learnings natin dito sa farm sa mga gustong matuto. Kasi through ATI, learning site, isa sa pangunahin talaga natin na adikain dahil membro na tayo ng LSA, ay i-share yung mga kaalaman natin sa ating mga kasamahan para ma-apply naman nila dun sa kanilang mga farm. Dito tayo sa ating processing tsaka marketing. So dahil local talaga yung aming main market, challenge talaga sa amin kasi bago pa yung product natin. So hindi pa tayo kilala, so hindi pa alam ng ating market kung ano tayo, ano yung binebenta natin. So nung nagsimula ako, nagdi-deliver ako gamit yung motor ko, nagsimula ako sa 10 liters, 10 bottles na ganito. Nahihirapan talaga ako magbenta
Kasi sabi ko nga, hindi pa nila ako kilala, hindi pa nila alam ang produkto natin. So yung diskarte natin, doon tayo umuna sa ating mga relatives. Kasi unang-una, relatives natin yan, kilala tayo. So na-eradicate na yun kung sino tayo kasi kilala. Pangalawa, mas hindi ako nahihiya sa kanila kasi relatives nga. So na-introduce ko yung product natin, kung ano yung benefits, kung iminom tayo nito. Saka yun talagang isa sa pinaka-challenge ng pagbebenta locally, yung pag-introduce ng brand mo at saka yung pag-establish ng regular customers. Through time naman, ilang taon nating trinabaho na naipakita sa kanila na maganda talaga yung produkto natin, maganda yung quality. So, nagustuhan naman nila. So, through the years, dumadami yung nagpapadeliver sa atin. So, yung pinakasikat na way dito sa pagpapaalam yung word of mouth kasi halos araw-araw akong nagdi-deliver ng gatas. So, nakikita ako sa mga dito sa barangay poblasyon. So, yung mga kapitbahay, medyo naku-curious kung, uy, ano yan, Mare, ano yung binibenta niyan? So, ganon. So, sinasabi ko na sa, ma'am, fresh milk to, baka gusto mong itry. So, ganon. Nagustuhan nila. So, repeat na sila, nagre-repeat na customers. So, through time, nagiging regular na sila. So, every week, nag-aantay na sila na dinideliveran natin ng milk. Dito sa ating processing ngayon, ay yung ginagamit natin na manual na pasteurizer ay may capacity siya na mag-pasteurize ng 30 liters sa isang batch. Pero dahil single origin farm tayo, yun yung production ng milk dito sa farm yung ginagamit lang talaga natin, hindi tayo bumibili sa gawas, sa labas. So nagdedepende kung ilan ang production natin. So ngayon dito sa farm, ang production natin daily ay meron tayong mga 30 liters talaga na milk. So yun yung napaprocess natin at na-deliver in a daily basis. Para sa akin, yung sabi ko nga, pinaka-goal natin ay a milk in every home dito sa, kahit dito lang sa poblasyon muna. So unti-unti natin siyang na-achieve kasi dumarami yung regular customers natin na dideliveran. So mas dumarami pa siya through time kasi mas maraming nakakaalam na meron tayong ganitong produkto. So mas marami na talaga yung bahay na may gatas dito sa poblasyon ngayon. Saka isa rin na accomplishment para sa akin ay itong mga kasamahan kong empleyado dito sa ating farm. So sa kabuuan, 7 kami. 7 kaming nagtatrabaho. Pati na rin ako, hindi lang ako manager dito, pero ako rin yung nagdi-deliver kasi ako talaga yung tumutulong talaga ako dito kasi ako yung nag-establish dito sa ating market. Tapos hindi ko pa siya napapasa yung pag-deliver. So ako talaga yung tumutulong ngayon. So 7 kami ngayon. Isa yan sa masasabi kong accomplishment natin kasi may mga pamilya tayong natutulungan dito sa ating negosyo. Napag-isipan namin na why not gumawa tayo ng cafe na yung mga customers na pumunta dito i-experience nila yung impasugong, pasakay natin sila ng kabayo, pakita natin sila yung mga magagandang tanawin dito at na-enjoy pa nila yung produkto natin. Kasi dito kasi sa amin maraming mga turista na umaakyat dun sa mga bundok namin sa Impasugong. So why not gumawa tayo ng cafe para pagkatapos umakyat sa bundok ng mga turista, punta sila dun sa atin, dun sila tumiking ng ating mga produkto. Sa ngayon, unti-unti naming dinidevelop yung yogurt. Yung yogurt, yung nakikita namin isang produkto kasi maganda talaga yan sa ating gut health, maganda yung benefit. So isa yan sa product natin na gagawa natin ng product. Sakaling matapos na natin yung cafe natin, doon natin gagawa ng discarding yogurt para appealing siya at masarap talaga para sa ating mga bisita. Yung yogurt, yung isang biniventure natin na product. Doon sa usapang formal training, para yung pinaka-formal ko lang talaga na training ay yung sa online. Masali lang ako kapag merong mga opportunities, merong mga webinars kasi dahil nga sa pandemic,
the past few years, mahirap mag-ikot-ikot para sa mga seminar. So, yung nag-adapt naman yung mga tao, mayroon silang online seminar. So, doon tayo sumasali. Naghanap talaga ako ng mga opportunities na mapagkakuhanan ng funding. Kaya, malaki po yung tulong nitong YFC sa atin na para mapalago talaga yung negosyo natin. So, me personally, malaki yung tulong nitong YFC sa akin kasi mas parang nasi-shortcut niya yung pag-excel ng ating negosyo. Kaya ko naman yan bilhin siguro yung mga machineries na request ko, pero ilang taon pa kaya, ganun. Pero dahil dito na YFC, shortcut na siya at napakalaking tulong para mapabilis yung pag-excel ng negosyo pagkabuhayan natin. Yung pinaka-vision kasi talaga natin ay yung milk in every home. Napakalaking tulong na ito sa ating mga kabataan at hindi lang sa mga kabataan, pati na rin sa mga may edad na. Kasi importante talaga yung milk natin kasi may protein at calcium ito na nagpapalakas ng katawan natin. So, sa naobserbahan ko sa mga feedback ng ating customers, so sabi nila na buti na lang itong bilhin namin yung gatas mo kaysa painumin namin ng mga soft drinks ng mga bata namin. So, di ba yun, nagpapataba ng puso natin na, uy, kahit na may diferensya na mga 30 pesos siguro compared sa soft drinks, pero alam talaga nila na quality yung product natin at mas nakakatulong sa mga bata. Sabi nila, ito lang talaga yung iniinom ng bata nila. So, yun rin yung isa na maganda talaga siya na impact kasi compared siguro ng mga powder, napaka-fresh nitong ating produkto at maraming benefits para sa mga bata. Yun yung isa rin sa akin na nag-drive talaga na i-push talaga yung delivery natin kasi nagko-contact talaga yung nanay na, sir, kailan ka magdi-deliver? Meron ka bukas kasi wala na akong gatas ngayon. Hindi umiinom yung anak ko ng kung ano-anong gatas lang. So, nakaka-proud yung ganun na mga comments ng mga suki natin na tumatangkilik talaga at sumusuporta sa ating adhikain. Doon naman sa usapang laborers natin, sa atin dito ngayon, yung mga pinakamalaking kompanya na nag-e-employ ng mga tao dito sa Impasugong, isa talaga yung Del Monte, yung Dole. Yan sila, may kalakihan talaga yung sweldo nila compared sa atin kasi yung sinasabi ko nga sa kasama natin na nagsisimula pa tayo, hindi pa natin kaya na ganun talaga agad na sweldo ang makuha natin dito sa ating negosyo kasi nga nagsimula tayo sa maliit, hindi naman tayo multi-million dollar na mga company. Nagsimula tayo sa maliit kaya sinasabi ko sa ating mga empleyado na pagtulungan natin na lumaki tayo kasi hindi lang ito na amin lang na negosyo kundi atin to lahat kasi hindi to tatakbo kung wala tayo, hindi tayo nagtatrabaho. So yung opportunity ko lang na maibibigay sa ating mga kasamahan ay through time talaga ay lalaki kapag lumaki yung negosyo natin kasama silang uunlad. Malalaman yung medyo asinsado na yung negosyo natin kasi asinsado na yung mga taong nagtatrabaho sa akin. Yun talaga yung pinaka-goal natin na dapat angat yung lahat dito sa ating mga kasamahang nagtatrabaho. Paminsan-minsan siguro sa social kapag medyo may kalakihan yung kita natin, yung ginagawa natin, nagfi-feeding tayo ng milk dun sa dito sa aming sitio Kilablab, dun sa kapitbahay natin na nasa marginal sector ng community. Dun natin binibigay natin yung milk, pinapainom yung mga bata, ganun. So is a way naman na kasi sila, hirap talaga silang makabili ng gatas, ganun. So yung ginagawa natin kapag medyo may kalakihan yung ating income, pinapainom natin sila. Sa pagpamahala siguro dito sa ating mga agriculture na negosyo, unang-una, you need to love what you do. Kailangan, para sa akin, kailangan passionate ka talaga dyan sa ginagawa mo kasi kapag passionate ka, kahit may mga araw na nahihirapan ka, lumalaban ka pa rin kasi alam mong maganda yung adikain mo at saka mahal mo yung trabaho mo. At saka pangalawa,
hindi mo yan kaya na mag-isa ka lang. Kailangan talaga may kasama ka. Kaya dito sa farm namin, marami kami kasi hindi yan kaya ng isang tao ang isang farm. So, ang masasabi ko lang, alagaan talaga natin yung mga tao natin kasi sila na yung nag-aalaga ng negosyo natin sa ating mga animals, ganun. So, dapat alagaan talaga yung ating mga kasamaan sa trabaho. Para sa akin, yung agribusiness talaga, isa yung napakagandang venture. Kasi ang tao, kumakain ng tao, so therefore yung agribusiness, patok na patok talaga yan. Kasi kumakain ng tao, so yung produkto mo na may health benefits, so papatok talaga yan. Yung importante lang talaga ay pag-aralan mo yung market mo, kung paano mo siya i-penetrate. Kasi unique yan unique yung mga market mo, depende yan sa diskarte mo. So, ganun po, yung agribusiness na kapag nagsisimula ka, siyempre hindi yan malaki kaagad yung kikitain natin kasi babawiin mo pa yung na-invest mo. So, sa katunayan nga, dito sa farm namin, andun pa rin kami sa stage na binabawi pa yung mga investment. Pero alam kong balang araw, magkakalalaki rin yung kita natin. Yung may papayo ko lang sa ating mga kasamahan dyan, especially sa mga young, kahit na young at heart lang yan or nagkakaedad na, yung importante talaga, find something that you're passionate about at pag-aralan mo ng mabuti. Yung sikreto talaga dyan ay kung may malapit sa iyo na veteran na sa ganyan na agribusiness, dun ka talagang magpatulong kasi dumaan na yun sa hirap Dun ka magtanong sa taong dumaan sa hirap kasi para maiwasan mo yung mahirapan ka din kasi may experience sa, so malalaman mo na yun. Tapos may internet talaga sa ngayong panahon natin. Kaibigan mo talaga ang internet, gamitin mo sa pag-aaral kung anong agribusiness ang i-venture mo. So sa mga kabataan dyan na kagaya ko, yung masasabi ko lang ay i-grab na niyo yung opportunity na ito kasi ito na yung makakatulong sa inyo kung may napag-iisipan ba kayong agribusiness dyan na wala pa kayong puhunan. Ito na talaga yung chance na maisakatuparan yung iniisip niyong agribusiness kasi yung Farmers Challenge naman, kahit manalo ka sa provincial level, 50,000 na yun, malaking tulong na yun na makapagsimula ka. Mas maganda na magsimula ka sa maliit para hindi masyadong masakit kung sakaling may mga mangyari na hindi kagandahan. So, ganun po, dapat i-grab natin tong opportunity ng Young Farmers Challenge para magamit natin sa ating mga pinaplanong agribusiness. 5 to 10 years from now, pagsisikapin talaga natin na marami ng improvement dito sa farm, hindi lang sa ating process. Siguro mga 5 years to 10 years from now, may iba na tayong processing area na separate dito sa ating bahay. Yung training center natin para sa mga gustong maka-learn sa dairy farming, yung mga gustong mag-abroad na dairy farmer, doon meron na yan in 10 years time. Pero nandito pa rin ako dito sa ating farm kasi gusto ko talaga yung trabaho ko dito na tumutulong sa community at sa ating mga empleyado. So ito lang ako, nagsasakay ng kabayo, ganun. Kasi dito talaga ako titira sa amin sa bundok kasi nakikita ko ang sarili ko na dito na talaga nag-i-enjoy. Gusto ko tong ganitong buhay na dito sa agrikultura. So yan, yung pagsisikapin talaga natin na ma-improve yung ating farm, develop na yung, meron na tayong cafe, meron na tayong processing center, meron din tayong training center para sa mga gusto mag-abroad na dairy farmers. Ganun po yung nakikita natin 10 years from now. Supportive talaga yung LGU natin, active na tumutulong sa ating adhikain dito sa dairy farming. At saka yung National Dairy Authority, napakalaking tulong yan dito sa pag-manage sa ating farm. Tapos yung ibang government agencies like DTI na nagbibigay sa atin ng trainings, especially dun sa ating mentoring. Meron din tong ATI natin na partner natin sa
as a learning site for agriculture na nagbibigay din ng ating funding para ma-develop yung training center natin sa ating dairy farm. At saka yung sa TA talaga na nagbibigay ng mga oportunidad dito sa ating mga farmers, especially dito sa sinalihan ko na yung Farmers Challenge. So, masasabi ko lang na salamat talaga sa ating gobyerno na active na nagbibigay ng mga proyekto para sa ating mga kasamahan na dito sa agrikultura. Sa gustong mag-contact sa atin, pwede i-contact through ating contact number at saka meron din tayong Facebook page, yung Spring Dairy. Yung contact number natin po, 0905-9217-526. Pinaka-quote ko lang talaga na pinapaulit-ulit ko ay find something that you'll be very passionate about and love what you do. Para kahit anong sakuna ang dumating, andyan ka pa rin lumalaban para sa pinapaliwalaan mo na adikain. Sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yes, mga kaagri, adto ang istorya san pagkamanilampuson sa Spring Dairy Farm ngan sa naton Young Farmers Challenge Awardee 2021 nga si Andre Paulo Paragoya. Yes, So, hinaton ta mga kaagri nga kamo na-inspire man good talaga san sini nga istorya nga talaga nga nakakalipay nga nakaka-inspire nga makabati makahibaro san sugad sini nga mga istorya kay antigo man good kita nga pag masiringani nga pag umano agrikultura sulod dayon sa aton pinsar in makuri aniton nga sektor nga dute ay la kuno ang nag-aasenso. Pero sugad nga ni sa naton nabatian nga istorya san pagkamanilampuson ni Andre nga nganto nakita naton nga talaga kun may tiyaga may nilaga siring panganin ni Ranom, kun may tiyaga may ginhawa. Ang diba, nagtikang siya sa pagbaligya san piperalaan nga mga botilya nga naniyala ni pagod mga customer iyala kalugaringon nga pamilya. Pero sa nag-iha iton in mas nagdamo na an iya mga customers naghilawig na niya merkado nga kundi yan nga niyan era Spring Dairy Farm naging learning site na para sa mga iba nga mga parag-umaliwat nga karuyag mag-venture sa dairy processing. So diba nakikita nato ng domino effect san iya pagpangalimbasog nga kundiin siya hindi rila niya napaupay niya kinabuhi kundi pati naliwat an iba nga mga parag-uma nga kundiin didto na nakakahibaro san mga kinaadman bahin sa dairy processing. So hinaatunta para sa naton mga parag-uma especially itong mga kabatan-unan pa, diba? At mga young farmers siring pangani ni Sir Andre, diba nga pinaagi san sini nga Young Farmers Challenge naging shortcut na para sa iya nga makapalit sa mga ekipahes, diba? Nga mas ma-promote an iya produkto. Mao sa aton mga parag-uma nga mga batanon pa, diba? Pag-ape ka mo, diba? Why not try to join Young Farmers Challenge para matagan ka mo sa higayon. Parehas kan Sir Andre, nga iba pa naton nga mga Young Farmers Challenge Awardee nga makagtikang ka mo, nga masuportahan ka mo direlasan pagtanom kundi pati naliwat sa time nga kamo nagkikita na, diba? Oo, nga mas maka-impluwensya pa kamo sa mas hilawig nga komunidad. Aton oras 49 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipera nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na tatapos sa smuggling, hoarding, profiteering at iba pang cartel activities sa sektor ng agrikultura na dagdag sa pahirap at pasakit sa mga Pilipino. It is a proactive measure to prevent the entry of smuggled agricultural products, ensuring that the correct duties and taxes are paid while imposing higher penalties on violators. This law shapes a stronger, more resilient agricultural sector that defends both our farmers and our consumers. It also safeguards the public health by preventing the consumption or industrial processing of agricultural products that lack the necessary sanitary and phytosanitary permits. It ensures that what ends up on the tables of every Filipino family are safe and of the highest quality. Sabi ng Pangulo, panahon na para bigyang solusyon ang problemang ito na matagal nang sumisira sa ating ekonomiya. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras, 7 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 6. Kamoin padayon nga namamati sa aton kompas sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura din nila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana mga kaagri, kumustahon naman naton ang kamutangan sa naton panahon. Radyo Pilipinas. Para sa aton weather update, yan ang kaagahon San Martes. Aadihan aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Sir Obet Badrina. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025.
Unahin po muna natin yung mga inilabas sa thunderstorm, mga inisyu natin na thunderstorm advisory sa ating bansa. Makikita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Inilabas po natin ito bandang around 4:15 a.m. at maaaring magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas or nakararanas ngayon ng mga moderate up to sometimes heavy rains po, particular na sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Muli po, no, para sa mas kumpleto at updated na mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at gayon din yung mga heavy rainfall warning, bumisita po tayo sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po itong mapa na ito kung saan makikita nyo nga yung ating mga latest mga in-issue na mga warnings sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province, at maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo halos wala masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at gayon dito sa Luzon, kaya asahan natin generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito pong bagyo na ating minonitor nitong mga nakarang araw ay naglandfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po natin within the day posibleng malusaw na ito or maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga, sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So posible po hanggang sa weekend, medyo maliit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa or magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin yan ng easterlies o yun ang hangin ang nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng Northern and Eastern Samar. Makararanas din ng halos na ganitong panahon sa may area naman ng Capiz at Taclan, dulot din ng easterlies. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nagkatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na wala masyadong kaulapan tayong na-monitor, kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan at maging delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province.
Samantala, pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag-iral pa rin ng easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So mainam, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pagulan tumatagal ng mga 1 hanggang 2 oras, pero hindi natin inaasahang malawakan po. No? So generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Malit din yung tsansa, base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo until the weekend. Muli po, pwede pa rito magbago, kaya patuloy na mag-update ang Pag-asa sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:03 ng gabi. At para sa ating mga latest updates sa lagay ng ating panahon ng klima, maaari po tayong bumisita sa iba't ibang mga social media platforms at website ng Pag-asa sa X, Facebook at YouTube at sa ating mga websites pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Salamat po. Yes, mga salamat Sir Obet Badrina para sa weather update. Yan ang adlaw San Martes, September 9. Ngaan nga da, nagtatapos mga kaagri sa naliwat nga mahinungdanon nga episode san Usapang Agrikultura. Damo nga salamat sa mga namati nga nagsubaybay na sa aton san aton episode ngan permi naton hinumduman mga kaagri nga naton mga paraguma ug mga risda seraan backbone san aton sosyedad. Bueno, ginaimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako Troy ni si Suzette Pretencio. Nga nakaupod liwat naton sa master control Sir Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Aton oras 1 minuto naglabay o 1 minuto naglabay sa alas 6 upti kami niyo otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa aton kompas nga naton kasugbong sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.